pa. Sana all. Noche de Ronda. Agmakaron. Hayra, ro inyong Anchorman. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Good evening, friend! Good evening, Western Visayas. May dayad nga gabi bilog nga probinsya at akan. May ayad nga gabi bilog nga banwat kali. Sa kung siin man kamo makaroon, ano man inyong nga sitwasyon. Sako kamo kapatutawhay, naga-chill-chill. Nagahuyap kung nabilin sa inyong nga sweldo. Oron gilang akiron, medyo na may ginasweldo. Ayat, sabat kon! Importante, hindi nyo pagkalipatan, ha? May isang kakasimanwang Malbert Dalida nga kalbo. Nga nagapalangga kinyo, I love you, mga bangga! 8 minutos makaligad sa oras it alas 6 sa kamat gid sa mahal nga Dios sa panibagong kaigayunan. Uman kita nga mag-iililiba pagay sa runay karang palatuntunan. Biyernes nga edisyon, November 15, 2024. Tagal ito nakasugod. Gayang gayang. Nagagugutok ro aton nga mga karsadahon. Even sa aton nga highway nagakariragang ro mga motorsiklo ag sakakyan. Pati mga magagko nga mga trucks. Sa siin kamo paagto. Ba, masubo-subo pagid naman kita nato ni mga maintok pangunga sa prente. Sige basta dahan gid ha. Hindi ka mo magsugot nga ho, maipost ka mo sa social media nga nagakaya-kaya. Naganganga may mga lastro, knock on the wood, wa kita na ila ha. Pero mga do's and don'ts. Tandaan gid naton mga kasimanwa nga may pamilya nga nagahuwat katon nga mag-uli kita o sa aton nga pag-uli. Para hopefully makarang oras hay maghagan-hagan magtutawhay ro karsada. O kun wa man lang kita gadali kalmagang no sa outer lane lang kita mag-agi. Gamiton tagid rong mga importante nga partit atong sagakyan, iwag signal light. Maghunos dili sa karsada hanggat maaari, hindi mag-usoyt inaway. Ayot pa astig-astig. Ay hindi ta ma-rewind, hindi ta mauli rayon doon mga kasimano kung may matabo. Sa mga biyaheros naton nga nagapauli ag nagapupundo anay sa aton yung mga talipapa. Bakit nyo matpasalubong si misis nyo, si mister nyo, pati man inyo nga mga timbang sa panimagay, dumdumaman ninyo sandaki. Ano kita karon nga bakan mo it worth 5,000 pesos nga regalo? What yabot rong cash incentives nga 20,000? Wa mat makapugong sa tawong generous, di ba? Sa tanan naton nga mga kasimanwa nga nakaulion sa nakaroon nga mga panimagay. Kabay unta nga may paghidait kamo nga daga sa inyong nga mga pamilya. Bukon it nagagasang naisintindihan taman gaoy sa biyahe, gaoy sa trabaho. Litik pa o kung paano pa igo-igoon rong sweldo. Nugay silininggit, nugay wawaw.
Anyway, sa tanaman nato ng mga kasimanwa nga always nagapati ag nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. A blessed Friday night katon tanan. Makato ang tangkugo ay. Pangabay, like and share aton nga live stream. Aton nga nga pala tuntunan mabatian sa gyapon via Clan Cable ag Channel 3 ag Paradise Cable mga kasimanwa. Padayon nun ta makarang gabi iro aton nga pagtalakay parte sa mga aksidente sa karsada ito kainan agyan kuman kainang hapon. Di kaon mga banda sa may area it Salvador Building mention ko lang. Nga sa may banga ano nga na di kaon doon Binturan sound kaya di kaon doon correct me if I'm wrong ha. So may ginahimo sa man to kainan aton mga taga banga PNP ba Ginoo. Abo nga magauli, abo nga magaagto sa mga mall, sa mga pamasyaran bisan makarang gabi. May mga po peryago man gali. Magpo pamatsyag ka mo base may mga susindikato ha ay sorry. Agyan taman anay taya-taya sa peryahan nga ron. Basi kung pasakaban ka ba tapos pag dubla mo ko imong taya bugto ka. Sa tanan naton yung mga establishments nga bukas pa makarang gabi mga restaurant sabi una, mga parlor. Sa aton yung mga friendship nga nagapanarabaho sa mga beauty salon, sa mga parlorista una, oy mga mall. Viva kinyo tanon! Langga na kun kamo. Sa mga law enforcers naton, sa aton yung mga taga Philippine Army, auxiliary, ano pa? Nalilipatan naton sa pagtamyaw. No? Si aton nga mga Philippine Army, even mga pulis naton nga hindi makauli sa nga panimagay kapag Paskwa. May dyan makaroon may buo video call. Video call ako ga. Ay ito pagsugua si misis mo nga magubrat mga kung ano-una sa video nga nabasin niya. Kung pagbalangga ang baga ayaw kung it pa nga kung ano-ano pero na nga bangod sa kahidlaw. Doon na nyo ayaw ko sabat ma. Iyo man si Sarge, si Technical Sergeant Juan de la Cruz. Pero mga unga nagapap, hindi inunagan. Sa aton yung mga amigo nga mga balot vendors ba naka-headset yung amat gid partner ha? Sa mga vendors nato na mga evening vendors. Aton yung mga barangay officials nga nagapamati katon sa amat gid nga baho ang bagay nga makapamati kamo sa palatuntunan nga ra ha? Somehow ma-cleanse inyong nga dugo. Makakatanggal inyong nga mga stress. Sa tanan naton of course yung mga kasimanwa nga nagaihapon yon. Nagapo pang hininga. Ano gidro bagain karon. Sa GC6 tanan ka barangayan iya sa Bilog Banwat Kalibo. Welcome. Sa tanan naton yung mga taga Islat Boracay, Mainland, Malay, Buruanga, Naba, Sibahay, Tangalan, Makato naman siya Marinoles, Sole, Baka Matalag, Balete, Batan, Altabasan, New Washington. Welcome sa palatuntunan. Hindi kita magpakuba kay Pipito nga bagyo Kalma kita para nga makapiino kita. Kung gusto nyo nga ni habang nagawaswas si bagyong Pipito, magtilinagay ka muna. Tapos mauyi nyo baga para nga maghalin dayon. Animal nga Pipito ka. Panaog duri ang alin. Gabuon ng bagyo ka lang ha. Mga maoy kami. Mga sakalam.
Aton man yung mga Aklanon people, mga kasibanwa sa bilog nga Western Visayas, bilog nga Panay Island, bilog nga Region 6, bilog nga Pilipinas, bilog nga kalibutan. Luce de Ronda. O, sang adlaw nga rap, ilang bilog gumanayahan ro mga aksidente nga nagganabo. Nga sang bilog pa nga nito, hindi to kuno pag ipabalita ay nayang pulis ban kuno to. Ay. Basigin mugo na ako. Alinon mo gid abi ma'am sir ha, hindi ko kang pag-itawa at ideya. May ideya ro iba. Alin gid abi dayon ma'am sir kung ikabalita ro siya nga kapulis nga na disgrasya. Do na masunggod ro mga pumuyo. Bagay inyo mataron ha, wa mo problema. Aton malang karon do istorya na ano natabo. Diskresyon man ninyo ron. Nagahuwat-huwat man kita nga ni actually pinaka-latest nga press briefing or weather forecast from DOST Pag-asa mga kasimanwa. Mamati kita sa tama nga source information ha. Hindi kita agad-agad mag-like ag share sa ruyon nga ron yung mga page ko namat nga pinaumang. Ay tao ko namat may mga tawo mata may mga kasimanwa kita nga mga mauron aron ng mentalidad. Magpatagang itawo gabaan magyapon. Luce de Ronda. Pero kabay pa nga patawaron sana sa mga saga. Hasta kita sa gyapon alas 7:30 mga kasimanwa magatod kita mga balita, impormasyon, mga bagay nga naga-create katon nervyos or even nagatao katon at kalipay nga mga balita. Standby nga buro na mga kasimanwa ha. Kama naman sa pagbutang it inyong mga mensahe sa comment section it aton nga live stream. Sa mga nagaw ihapon unang nagahuwat-huwat gid sa yudta nagatubo ro interes sa aton mga kasimanwa magtao it harga sa mga balita. Unahon tanay kung nano ro pinaka-latest nga weather forecast from DOST Pag-asa ay si DOST Pag-asa weather forecaster chief Chris Perez mga kasimanwa may ideya sa pinaka-latest naton nga Energy Weather Report. Hapon, narito ang latest update natin sa dalawang bagyo na binabantayan nga ng Pag-asa, ang severe tropical storm na si Ophel at ang typhoon na si Pipito. So unahin muna nating tingnan yung sitwasyon regarding severe tropical storm Ophel. So nakalabas na nga ito ng ating area of responsibility at kaninang alas 4 ay nasa laing 205 kilometers west-northwest ng Itbay at Batanes. Taglay lakas ng hangin na umabot hanggang 100 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso aabot hanggang 125 kilometers per hour. Ito ay nasa ang kikilo sa direksyong north-northwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Subalit, bagamat nakalabas na ito ng ating air responsibility, dahil yung malawak na radius nito ay inaasahan pa rin natin, may nakataas pa rin po tayong wind signal number 1 dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. So makikita natin sa forecast track natin ng bagyong si Ophel, posible nga, by tomorrow early morning, ay muli itong pumasok dito sa northern, halos northwestern boundary ng ating air responsibility. Tawarin itong Taiwan hanggang sa humina tuluyan bilang isang low pressure na lamang by Monday. So kahit nakalabas na po ng PAR itong bagyong si Ophel, ito yung dahilan kung bakit may warning signal pa rin tayo sa may bandang Batanes, wind signal number 1, dahil nga yung radius niya malapit pa rin halos dun sa sentro ng bagyong si Ophel. So ito nga naka-highlight sa severe tropical storm na si Ophel ngayon, ang pinag-uusapan natin, tropical cyclone wind signal number 1 nakataas sa lugar ng Batanes. Anong inaasahan ng mga kababayan natin sa Batanes? Mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Himayin din natin in terms of rainfall, posibleng may mga paminsan-minsang pag-ulan. So as much as possible, makinig pa rin sa update ng Pag-asa, patuloy sa bagyong si Ophel or patungkol sa bagyong si Ophel at patuloy pa rin makipag-ugnayan sa kanilang local government at saka local disaster risk reduction managers para sa patuloy na disaster risk preparation and mitigation measures. Samantala, in terms of pag-ulan, itong bagyong si Ophel ay magdudulot pa rin, inaasang magdudulot ng moderate to heavy rains dito nga sa may bandang Batanes area na posible pa rin maging sani ng mga localized flooding, lalong-lalo sa mga lugar na may kababaan or low-lying areas at sa mga lugar na malapit po sa mga ilog, baka
posibleng tumaas yung level ng tubig. Kaya maging alerto pa rin yung mga kababayan natin dito sa may bandang Batanes area, kahit wind signal number 1 na lamang yung nakataas sa inyong lugar. Samantala, yung bagyong or Typhoon Pepito naman, nasa loob nga ng ating air responsibility, kanina alas 4 ay nasa laing 465 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Taglay naman ni Pepito, ang lakas ng hangin umabot hanggang 150 kilometers per hour, malapit sa gitna nito, at yung pagbugso, aabot hanggang 185 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. So, makikita natin, offshore pa rin yung tinatayang sentro ng bagyong si Pepito. Subalit yung makakapal na kaulapan nito, dahan-dahan na ngang nakakarating dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at maging dito sa ilang bahagi ng northeastern part ng Mindanao. So, ano nga ba inaasahan natin dahil sa patuloy na paglapit ng bagyong Pepito sa landmass ng ating bansa? Unahin po muna natin yung inaasahang pagkilos nito throughout the forecast period in the next 3 to 5 days. So ito yung tinatayang lokasyon ni Pepito kaninang alas 2 ng hapon. At bukas ng alas 2 ng hapon, tinatayang sentro nito ay halos malapit na dito sa northeastern part ng Eastern Visayas. Posibleng maglandfall dito sa may bandang Catanduanes ng area sa darating naman na linggo ng madaling araw. At sa linggo ng hapon, posible namang either maglandfall sa may bandang Pulilo Island or dito sa mainland ng lalawigan ng Quezon. And then sa pagitan ng linggo ng hapon, hanggang Lunes ng madaling araw ay tatawirin nga nito itong ilang bahagi ng Central Luzon at Northern Luzon area. Hanggang sa tuloy nito makalagpas ng ating landmass sa darating na Lunes ng madaling araw at tuloy ang makalabas ng ating area of responsibility sa darating naman na Lunes ng hapon. Ngayon, ano nga ba yung pinakikita ng ating forecast track? Ang bagyo hindi lamang isang tuldok, hindi lamang itong sentro na to. May tinatawag itong radius. So, kahit ang bagyo natin ay tinatayang sentro ay nasa bandang northeast ng Eastern Visayas bukas ng hapon, mararamdaman ang epekto nito sa nakararaming bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. Iyan din ang dahilan kung bakit kahit malayo pa yung bagyo, both sa palugit natin, yung lead time bago maramdaman yung epekto, yung inaasahan natin pagkilos ay dahan-dahang mas magiging may potential na maging mas mataas ang mga warning signal sa ilang bahagi ng ating bansa, yung direktang tatawirin o direktang maapektuhan ng bagyong si Pepito. So ngayon, himay naman natin ano yung mga wind signal na nakataas sa ilang bahagi ng ating bansa. Wind signal number 2, dito nga sa eastern portion ng Northern Samar at northeastern portion ng Samar. Naka-highlight ng blue. Pag wind signal number 2, ang ating pong palugit or lead time na tinatawag ay nasa 24 hours. So simula ngayong alas 2, kanina alas 2 ng hapon, hanggang alas 2 bukas ng hapon, yun yung palugit natin. Bago natin posibleng maramdaman yung potential na lakas. Umaabot ng hanggang gale force wind ang pwedeng maranasan dito sa mga naka-highlight ng yellow. Samantala, warning signal number or wind signal number 1 naman ang nakataas sa lahat ng areas na naka-highlight ng light blue. Dito nga sa lalawigan ng Aurora, Quezon kasamang Pulilo Island, Marinduque, Camarines Provinces, Norte at Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, ganon din sa may bandang Masbate. Sa Visayas areas naman, wind signal number 1 sa natitirang bahagi ng Northern Samar, natitirang bahagi ng Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar at sa Biliran. Yung mga kababayan natin, ulitin natin, baka nagtataka. Wind signal number 1 sa kanila pero generally fair weather condition pa po. Kanina ipinakita natin sa ating latest satellite imagery na yung makapal na ulap, sabi ko nga, dahan-dahan ng lumalapit dito sa Eastern Visayas at maging northeastern part ng Mindanao. Bukas, kapag lumapit na ang tinatayang sentro sa forecast track natin, nasa northeastern coast ng Eastern Visayas, then likely yung kaulapan nito, marami nang masasakupan. Dahan-dahan kikilos ang kaulapan nito, mula sa initially maapektuhan ng Eastern Visayas patungo dito sa Southern Luzon area. At sa forecast track natin, habang kumikilos ito patungo ng Catanduanes, habang kumikilos palapit ng Quezon area, dahan-dahan ding lalawak yung mga makakaranas ng pag-ulan. Maaaring ngayon, wala pa kayong nararanasan pag-ulan, Wind signal number 1, 36 hours naman ang palugit natin. Simula alas 2 ngayong hapon, hanggang alas 2 ng hapon bukas, 24 hours. Alas 2 ng madaling araw ng linggo, 36 hours. So, ang lead time natin, bago natin actual na maramdaman, 36 hours or less. Bakit less? Kasi yung mas malapit na expose sa bagyo, maaring less than 36 hours ang actual
na ang lead time bago nila maramdaman. And of course, yung nandito sa mas malayong part ng bagyo, maaaring the entire 36 hours bago po nila actual na maramdaman. And uulitin natin yung warning signal, bagamat nasa wind signal number 2 lamang tayo, habang lumalapit ang bagyo, posibleng magkaroon tayo ng mas mataas na wind signal. Kasi kung babalikan natin, no, actually, bago mag-landfall dito sa may bandang Catanduanes, posible pa itong mabot ng super typhoon category. Bahagya, saglit na pagiging super typhoon category, we're not ruling out that possibility bago ito mag-landfall dito sa may bandang Catanduanes area. And babalikan din natin, kanina pinaliwanag natin yung area of probability. So sa mga kababayan natin, no, hindi lamang ang Catanduanes ang dapat maganda, hindi lamang ang Pulilo Island or ang lalawigan ng Quezon ang maganda, or yung tatawirin na sentro lamang ang dapat maganda. Dapat lahat ng lugar na may warning signals ay maghanda. Regardless of nasa higher warning signals kayo sa mga susunod na araw or nasa wind signal number 1 lamang kayo, kung nasa direct path man kayo ng sentro or nasasakupan ng bagyo, kahit malayo kayo sa sentro, dapat handa po tayo lagi sa worst case scenario. Ngayon, binanggit na natin yung mga currently wind signals. Ulitin ko, no, posibleng tumaas pa, magkaroon ng mas higher warning signals sa mga susunod nating tropical cyclone bulletin. In terms of mga pag-ulan naman, bukas yung tinatayan nating sentro ni Pepito ay offshore, northeast ng Eastern Visayas. Kaya simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, ang tinatayan nating significant amount of rains o yung mga pag-ulan na may potential na magdulot ng mga localized flooding sa mga areas na mababa, highly urbanized, mga isolated cases of landslide, dito sa Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Pero hindi po ibig sabihin wala kayong mararanasan pag-ulan sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas, no? Maaaring magkaroon tayo ng mga pag-ulan na light to moderate. Ang hina-highlight po natin na pag-ulan, pag naglalabas tayo ng weather advisory, ay magsisimula sa kategoryang moderate to heavy, yung dilaw. And then higher categories, heavy to intense, then intense to torrential. Kasi ito po, yung tinataya natin na sa ganitong rami ng ulan, na maaaring bumagsak sa isang lugar, ay may mga potential impacts. Okay? So itong nakikita nating mapa ngayon, moderate to heavy rains, ulitin natin, simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. Bukas naman, Sabado ng hapon hanggang Linggo ng hapon, mapapansin natin, no, bigla tayong nagkaroon ng mas malawak na lugar na may mga pag-ulan. May mga lugar na tayong aabutin ng intense to torrential. Ito yung Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Samantalang heavy to intense, Northern Samar, Eastern Samar, Masbate, the entire Quezon Province, including Pulilo Island at lalawigan ng Aurora. Bakit ganito yung forecast na ulan natin? Moderate to heavy naman, dito nga sa Samar, Biliran, Leyte, Romblon, Marinduque, yung natitirang bahagi ng Calabarzon area, Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Bataan. So bakit sa pagitan ng Sabado ng hapon hanggang Linggo ng hapon ay ganito ng karami yung pag-ulan natin? Pinakita natin sa forecast track, no, na sa Sabado, posibleng or sa darating na weekend, posible itong mag-landfall dito sa may bandang Catanduanes, then kumilos patungo nga ng lalawigan ng Quezon. So gaya ng binabanggit ko, habang lumalapit yung bagyo, yung makakapal na ulap na pwedeng magdala ng ulan, magiging mas malawak ang nasasakupan. Kaya dapat po, maging guidance din ito sa ating mga local government units at saka local disaster risk reduction managers para po sa mga banta ng mga pagbaha, lalong-lalo sa lalayong areas, yung mga pagbaha sa mga komunidad na malapit sa ilog dahil maaaring yung tubig na mapupunta sa ilog ng inyong karatig lalawigan ay sa bayan nyo pala papunta yung pag-agos. So baka nakaka-experience na, nakakaranas na ng matinding pag-ulan yung, for example, yung northeng bahagi ng inyong lalawigan, and then nasa may bandang gitna kayo, central part, then yung pag-apaw or pag-agos ng kanilang ilog patungo sa inyong lugar ay pwedeng maging sani ng biglang pamamagano level ng tubig, biglang pagtaas. And then, yun nga, yung mga pagbaha sa mga komunidad na malapit sa ilog. Pagguho ng lupa, no? Ilang bagyo na rin ang nagdaan, previously naapektuhan itong Bicol region, nakararaming bahagi ng Southern Zone area. So, konting pagulan, posibleng magdulot ng mga paglambot ng lupa, maaring saturated na, at magdulot ng cases ng landslide. So, area na naka-highlight ng red, inaasahan natin, posibleng magkaroon ng napakaraming insidente ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Areas naman na naka-highlight ng orange, marami ring insidente, lalong-lalo sa mga urbanized areas, low-lying areas,
At sa mga highly susceptible areas, pwedeng magkaroon ng landslide. Sa areas na naka-highlight ng yellow, pwedeng magkaroon tayo ng mga localized flooding and localized incidents of landslide sa highly susceptible areas. Yung actual na epekto, maaari pang magbago, no? Kaya dapat continuous monitoring po tayo sa magiging pag-ulan sa inyong lugar sa mga susunod na araw. At huwag po kayong makakalimot na patuloy nga makipag-ugnayan sa inyong mga local government officials at saka disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na paghahanda sa paparating na bagyo. At sa kasagsagan ng bagyo, no, habang tumatawid yung inaasahan natin ngayong weekend, dito sa Southern Luzon area, Central, all the way to some parts of the Northern Luzon, ilang araw na po tayo nagbibigay ng babala, no? Hopefully ngayong darating na weekend ay nakapag-stockpile na po tayo ng goods. Supplies may be enough for 2 to 3 days. At nasa maayos na lugar na, secured na yung ating mga properties, mga source of livelihood sa mga coastal areas. Dapat naka-evacuate na into higher grounds yung mga kababayan natin. Naka-secured na kanila yung mga motor bangkas, mga sakyang pandagat, maliit na sakyang pandagat para just in case umampas yung daluyong or yung storm surges sa inyong coastal communities. At least naka-secured yun yung mga sasakyang pandagat. Hindi tatangin sa higher or sa further offshore, sa mas malayong pati ng coastal areas, or may iwasan natin yung magbangga nito and then masira. Samantala, sa darating naman na linggo ng hapon, hanggang Lunes ng hapon, makikita natin yung mga pag-ulan. Malaki pa rin ang tsansa na mayroon pa rin tayong intense to torrential rain sa lalawigan ng Quezon. Moderate to heavy rain sa nakararaming bahagi ng Central Luzon and some parts of the Northern Luzon area, no? Kasama nga dyan ng Metro Manila. So balikan natin, baka yung concern po nila sa Metro Manila. Bukas, ngayon hanggang bukas ng hapon, basically wala pa tayong significant amount of rain sa Metro Manila. Simula po bukas ng hapon hanggang linggo ng hapon, meron tayong naasahan na moderate to heavy. Linggo ng hapon hanggang Lunes ng hapon, meron pa rin tayong pag-ulan na isaan sa Metro Manila. At ito nga, sa nakararaming bahagi ng Central Luzon, ilang bahagi ng Southern Luzon area, at ng Northern Luzon. So dapat tabayanan din natin, hindi lang yung tropical cyclone advisory, hindi lamang yung weather advisory patungkol sa pag-ulan na dala ng bagyo, kundi maging yung mga localized rainfall warning or advisories na ipapalabas naman ng ating mga Pag-asa Regional Services Division. So nabanggit na natin yung lakas ng hangin, possible effects ng hangin, mga inaasahang pag-ulan over the next 2 to 3 days. Tingnan naman natin yung daluyong or yung storm surges, no? Yung matataas na pag-alon na pwedeng humampas sa mga dalampasigan sa mga coastal areas in particular, no? Makikita natin habang lumalapit yung bagyo, may mga matataas tayong pag-alon na inaasahan, mga paghampas ng pag-alon sa mga coastal areas ng Albay, Camarines Sur, Catanduanes, ilang bahagi ng Quezon, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Yung taas ng mga paghampas ng alon, posibleng umabot ng 3 metro. Samantala, sa ilang bahagi naman, like for example, Aurora, Batangas, Biliran, ilang bahagi ng Camarines Sur, Marinduque, ilang bahagi ng Quezon, itong kanlurang bahagi ng Masbate, at itong sa may bandang Samar area, 1 to 2 meters naman. At gaya po ng forecast natin sa pag-ulan, sa wind signal, ang mga lugar na pwedeng makaranas ng respective storm surges sa mga susunod na araw ay pwede ring mabago. I-update din po natin yung ating storm surge warning. Ito po yung nilalaman ng ating storm surge warning na ipinalabas ngayong 2:00 ng hapon. Pag-usapan naman natin yung sea condition. So, both sa storm surge warning, may gale warning po tayo, no? Itong eastern coast ng Northern Samar, eastern coast of Samar, ay inaasa nating magiging maalon hanggang sa napakaalon. Generally, iwasan ng pumalawot ang mga uring sakyang pandagat dito nga sa mga karagatan sa paligid ng Eastern Visayas and the Bicol region simula ngayong araw. At sa mga susunod na araw, posibleng mas lumawak pa yung mga lugar na may gale warning. Gaya ng mga nabanggit natin kanina, posibleng lumawak din yung mga lugar na may wind signal. So, sa darating na weekend, likely talagang hindi na favorable. Ngayong darating na weekend, hindi na favorable ang anumang uri ng maritime activities sa nakararaming bahagi ng karagatan sa Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas area. So abangan din po natin yung gale warning na ipapalabas ng Pag-asa every 12 hours po, no? 5:00 ng hapon, then 5:00 ng umaga, yung susunod nating gale warning. So yun po muna ang latest update regarding bagyong Ophel at yung bagyong si Pepito. Para po sa kompletong listahan ng mga munisipalidad na may warning signal, mangyari lamang bisitahin ng aming official website
bagong.pagasa.dost.gov.ph. Magpunta po kayo dun sa Tropical Cyclone Park sa upper menu, and then may Tropical Cyclone Bulletin na makikita kayo, i-click nyo yun. Makikita nyo yung Tropical Cyclone Bulletin natin na nakapost sa website. Sa upper right, may makikita kayong PDF file ng ating Tropical Cyclone Bulletin na maaari nyong i-download at maging reference para sa patuloy na paghahanda natin sa bagyong si Ophel at sa nalalapit na bagyong si Pepito. So yan po muna latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Energy Weather Report. Very well said. Thank you so much kay DOST Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez. Hindi pwedeng hindi kita mag-alerto, ha? Ano ba sa alas 6:38 itong karanyang oras? Standby mga kasimanwa, mga panumbalik. Pagkatapos kinabang bilang mga reminders, mga bay! Hugat-hugat sa kamuruna! Noche de Ronda. Uy, ang ganda ng skin! Sosyal ang dating! Amoy yayamanin! Mga Mars, yan ang bagong Simply G Perfumed Kojic Soap and Simply G Perfumed Kojic Lotion. Abot kamay na ang pagpapaputi with Simply G Perfumed Kojic Soap at skin na malambot at maputi with Simply G Perfumed Kojic Lotion with SPF 20 with regular use at may 3 pabangong pagpipilian. Gusto ko yarn! Makabili na nga ng ano ulit yan? Basta Perfumed Kojic Soap at Perfumed Kojic Lotion, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G. Ang puti, ang lambot, amoy yayamanin. Simply G Perfumed Kojic Soap and Perfumed Kojic Lotion with SPF 20. Basta Perfumed Kojic Soap at Perfumed Kojic Lotion, Simply G. Simply G. Simpleng ganda. Nanay Tessie, taga saan nga po kayo? Taga Santa Rita, Samar. Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee? Matagal na po Kuya Buing kasi noon hindi ako makalakad. Tapos hindi ako makatulog. Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect. Sabi ko nga, kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad. Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakakagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung tiyan niya sumasakit. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Pinabayan ko din ng rice capsule. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod akod siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Whirlpool Appliances brings you a new era of home living, where we are all about sensing what matters. Elevating your lifestyle has never been easier. From Whirlpool washers that adapt to your laundry needs, to refrigerators that extend the freshness of your food items. As an American pride for over 110 years, Whirlpool is dedicated to creating innovations that truly matter. Experience the Whirlpool Sixth Sense innovation. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
DTX 500 ang sapat sa diabetes. Bangod ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500, malikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low-acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Mapartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol, and fat-free, gani, masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maayong adlaw, ako si Doc Ruarca Pahilanga para sa atong kwentuhang MX3. JC, can you tell us about your profession? Hello, Miss Dot. I have been teaching at A.B. Magalona National High School under the Senior High School Department for 3 years now. Wow, aside sa pagtudlo, what are the other responsibilities na imo ginauyatan? I'm also a choreographer and a host. Paano mo naman niya ginahalungan ng imong health? I try to incorporate as much vegetable and fruits in my diet. Ginaupdan ko man ang pag-inom sang MX3 capsule. It's natural and organic, so I felt safe about it. Ang MX3B may ara sang alpha, beta, and gamma nutrients salin sa G. mangostana. Kilala bilang mga powerful antioxidants ka nagabato sa mga free radicals kag nagapabaskog sang aton nga immune system. MX3, dito ako bilib. Bilib kikitaya sa MX3, and for more MXtraordinary stories, padayon lang sa inyong pagpamati sa masunod naman nga kwentuhang MX3. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una iserbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagwapuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ag harapa, mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maagam pa. Ag dugang ko pang chika kimo, mare, nga gusto man ni Papa Jess magserbisyo sa mga akganon. Ano kung kimo, mare? Tuod ka, mare. Mabuhay yun doon nga ginahandom it mga akganon. Dugong Marquez ron. Go, go, go kita kay Papa Jess Marquez, mare! Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa. DTX Coffee Mix. Sa mga butik. D3 Bio. Ako si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall. Nag-indi manami akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. May family history ba na kamo sa diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500 sa Cebuana Luwilier, pera pa the lowest, malayo ang mararating ng piso mo. Piso lang kada 100 pesos ang pera padala sa 3,500 branches nationwide. Ano pang hinihintay mo? Tara sa Cebuana. Supervised by Bangko Sentral ng Pilipinas. Uy, ang ganda ng skin! Sosyal ang dating! Amoy yayamanin! Mga Mars, yan ang bagong Simply G Perfumed Kojic Soap and Simply G Perfumed Kojic Lotion.
Abot kamay na ang pagpapaputi with Simply G Perfumed Kojic Soap at skin na malambot at maputi with Simply G Perfumed Kojic Lotion with SPF 20 with regular use. At may 3 pabangong pagpipilian. Gusto ko yarn. Makabili na nga ng ano ulit yan? Basta Perfumed Kojic Soap at Perfumed Kojic Lotion, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G. Ang puti, ang lambot, amoy yayamanin. Simply G Perfumed Kojic Soap and Perfumed Kojic Lotion with SPF 20. Basta Perfumed Kojic Soap at Perfumed Kojic Lotion, Simply G. Simply G. Simpleng ganda. Noche de Ronda. Padayon ka mo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Proud member of the KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 6:47 aton karon nga oras mga kasimanwa. Sa tanan nato yung mga pangga nga nakaagigot sugagom pero natahap basi kung matapnan uman dahil sa komplikasyon nga daga nakara kapareho itikos. Relax siya mga kasimanwa, mag D3 Bio. Panubuon rong viral ag bacterial load sa aton karon nga gawas, mag D3 Bio adlaw-adlaw para infeksyon maiwasan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Kasimanwang Lizelle Tempora sa Tambong, good evening. Kasimanwang Render Enriquez Policarpio Kibol, good evening. Kasimanwang Alan na Rosa Lorenzo, good evening man. Sa tanan ng mga members at Lorenzo family sa Sibaliw Banga sa Amatgid, God bless kinyo tanan. MJ Marlo Sualog Selva, good evening. Ag sa mga taga-Tagbaya, bye-bye Ibahay Aklan, he he he. Agang-agang si Ampod ni Ron, no? Pero pulihin aga. Don't worry, be happy Ampod ni Ron, sir. Alas 6:48 aton karon nga oras mo ginakasubo ko gid anay partner ha. Aton nya mga kasimanwa. Mabitin anay kamo sa aton karon nga pag ililiba makarang nga gabi. May pilagang kami ka mga adjustments nga pagahimuon. Pero sanbay man anay kamo man sa evening draw. 8 PCSO Small Town Lottery Aklan. Very sorry gid ha. Ay kinahanglan tagid nga i-comply ro dapat i-comply mga kasimanwa. Sa tanan naton yung mga pangga, mga darling, mga sweetheart nga always nagapamati, nagapati, nagapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. Thank you so much. Hindi kita magkalipat magpasalamat sa tanan mga grasya nga nabato nato napagabatunon palin sa mahal nga Dios. Kabenta mga blessings nga karabang remind magagiya katon. Maging blessing man kita sa iba dahil white tawo nga nagyakabuhi sa bawat kalibutan nga para gid lamang sana nga sarili. Ay Mario ato niya partner technical by the way Kasimanwang Marlo Saraspe. Sa overall supervision at amon karon nga Chief Executive Officer and at the same time KBP Aklan Chairman Kasimanwang Apple Saraspe III. Para sa patas agmay tagipuso niya pagpanerbisyo publiko. Ako si Kasimanwang Malbert Dalidite, number 107.7 Energy FM Kalibo. Kasimanwa ko, panangga ko. Same pero iba. Small Town Lottery STL 7 PM Draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 PM Draw. Noche de Ronda. Ako si Jonalie Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an MX extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahanglan mangin